Para sa detalye, kaugnay ng magkasunod na lindol sa Davao Oriental, kasama natin si PHIVOLCS Director Teresito Catoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Yes, ma'am. Magandang tanghali din po sa inyo. Catoto, ano po ang pinakahuling detalye nito ngang magkasunod na lindol na tumama sa Davao Oriental? Okay, so yung pinakamataas na intensity na na-report po sa atin is intensity 5 po. And so far, we're still gathering more information. But yun na po yung na-report po sa atin, intensity 5. And ang magnitude po ngayon is magnitude 7.4. At first, it was magnitude 7.6 and then after we received more information, nagiging 7.4 na po ito. And yung lalim po niya is 23 kilometers. And so far po, yung sa nag-issue po tayo ng tsunami warning kanina, but wala pa po tayong na-report na destructive tsunami waves. Alright, balikan ko lamang po, intensity 5, yung pinakamataas, saan po ito naramdaman? Okay, so intensity 5 po sa may Compostela, Maco, Mawab, Bongkayo, Monte Vista, Nabunturan, and Pantukan in Davao de Oro. Intensity 5 din sa may Asuncion, Braulio, Duhale, Carmen, New Corellia, City of Panabo, Island in Samal City, Santo Tomas, and in Tagum City, intensity 5 din. Sa may Davao City, intensity 5, Jose Abad Santos, Katiil, and Mati City, Kidapawan City, in Alabel, Glan, and Malongon, in Coronadal, in Tampakan and Tupi, in General Santos City, in Butuan City, Claver, Gigakit, and Mainit, in Surigao del Norte. Those are the places na nakaramdam ng intensity 5 shaking. Opo, at ito po ay kaugnay doon sa magnitude 7.4 na lindol sa may Manay, Davao Oriental. Meron pa pong isa na lindol na 4.2 naman sa Mati City. Or connected po ba itong dalawang to? Yes po, yung 4.2 kanina is an aftershock of the magnitude 7.4. So in fact, hindi po yan yung pinakamataas na aftershock natin. Ang pinakamataas na na-record natin is magnitude 5.8. And so lahat naman po yan galing sa Philippine Trench. Philippine Trench po. Okay, ito pong, and so far, magmula po kanina na almost 10 a.m. po nangyari ito, ay ilan na po ang naitalang aftershocks, Director? Marami-rami na rin, hindi pa tayo nakakapag-count kasi sobrang dami pasok ng mga lindol. But we will provide updates on the total number of aftershocks. But so far, ang pinakamataas na aftershock na tala natin is magnitude 5.8. And yun pong sinasabi nyo na tsunami warning ay nananatili pong nakataas ito. Kanina po ay nakausap namin ang OCD-11 Director, si OCD-11 Director Dayang Hirang, at may napaulat daw po na nag-recede yung coastal area, yung coastal waters sa may bahagi po ng Barangay Dahican. Okay po, isa po yan sa mga palatandaan na pwedeng magkaroon ng tsunami. At the same time, pwede rin po yung natural, kasi habang because of the strong shaking, nagkakaroon ng sea level oscillation. So, in-expect, if po may tsunami, in-expect po natin yan for this tsunami waves to arrive between 9:43 a.m. kanina to 11:43 a.m. But again, so far, sa ating nakita, sa ating sea level gauges, wala po tayong destructive tsunamis. So, masasabi po ba natin na safe na? Wala na nga pong, hindi na po kailangan na mangamba na posible magkaroon ng tsunami? Hindi pa natin pwedeng ma-lift yung tsunami warning natin kasi may SOP po tayo na we have to wait for 2 more hours after the expected end time para po makasigurado po tayo na wala talagang tsunami waves. So right now, again, yung sa end time natin, 11:43, wala po tayong na-record or nabalitaan na nagkaroon ng pagtaas ng alon, but we have to wait for 2 more hours. Ano po ulit yung pinagmulan? Saan po ulit nagmula? Anong fault po ulit ang pinagmulan nitong lindol na ito, Catoto? Yung source po ng lindol natin would be the Philippine Trench. Mahaba po yan almost from Bicol all the way to Mindanao.
Bicol to Mindanao. May connection po ba, Katoto, itong magkasunod na lindol sa Davao Oriental ngayong araw at maging yung kahapon na magnitude, kahapon sa La Union, tapos itong 6.9 na lindol sa Bogo City noong September 30? Wala po silang connection, magkakaiba pong fault systems na yung gumalaw for the yung sa Cebu, it's the Bogo Bay fault. Kahapon naman, it's the Philippine fault. And ngayon, it's the Philippine trench. So hindi po sila konektado. It's just that, again, marami tayo. We have 6 active trenches and we also have more than 180 active fault segments. And there's always this possibility na magkakasabay-sabay ang kanilang activity. So yun lang po ang paliwanag natin, Katoto? Nagkataon lang? Ganun ho ba yun? Dahil nga po sa 6 yes po, active trenches na sinasabi po ninyo and more than 100 active faults. Yes, that's right. So there's always this possibility na magkakasabay-sabay mga yan kasi nga these are all active. We have the Philippine Trench is very much active. In fact, every day we record 30 earthquakes a day. Karamihan nito ay hindi natin naramdaman, yung instrumento lamang natin yung nakakaramdam. So itong 30 earthquakes a day, at least 30 earthquakes a day, ay nanggaling po yan from different active fault segments natin. May nakikita po ba ang PHIVOLCS na pattern ng seismic activity na dapat paghandaan sa Visayas at Mindanao? Again, wala po tayong nakitang pattern or senyales na malawak na seismic activity. Ito ay normal tectonic events na karaniwan nangyari sa ating bansa kasi we're part of the Pacific Ring of Fire and every now and then we may experience we'll be jolted by earthquakes, volcanic eruptions, and sometimes even tsunamis. So again, there's nothing surprising about it kasi again, as I've mentioned, we have more than 180 active faults and we have 6 trenches that are all very much active. But factors na nakakapagpagalaw po dito sa trenches and faults po na ito? Gumagalaw naman talaga yan, yung trench natin, gumigit-git yung seafloor natin sa Philippine Trench. And then kapag minsan hindi siya makagalaw kasi because of friction. Now, kapag na-overcome niya yung friction, yun na yung nagkakaroon po tayo ng paglindol. Ano po ang paalala natin sa mga residente sa mga baybaying lugar or malapit po sa fault zones habang patuloy po pa rin ang inyong monitoring? So kung nakaramdam po tayo ng malakas na lindol na halos hindi tayo makatayo, kung nasa coastline tayo and there's a strong shaking na halos hindi na tayo makatayo, there is a roaring sound coming from the sea and kapag napansin natin na biglang bumagsak yung tubig dagat, then we have to move immediately to a higher place kasi po baka magkaroon po ng tsunami and para maiwasan po natin maging casualty tayo. So again, this is for the locally generated tsunami kasi sometimes it would only take 5 minutes from the main shock before the tsunami waves will arrive. Marami pong salamat for the update, PHIVOLCS Director Katoto Bacolcol.